Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa nga dito kay Ginang LV Vergara ng Pamilya Roots. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang galit na nga itong si Senador Raffy Tulfo at Tolentino at talagang hindi nga papakawalan ng Pamilya Roots dahil sa unang hearing pa lamang ay tila hindi na sila sumipot at kahit ano-ano na lang ang kanilang pinapalusot. Kaya naman ang banta talaga ni Senador Raffy Tulfo ay talagang sa kangkungan na lang sila magkita-kita pag ganito pa rin ang rason ng Family Roots. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nakakaawa nga ang sinapit ni Nanay LV na halos gusto nang ipabitay ang Family Roots dahil di umano sa kanilang ginawa sa kanya na hindi makatao. Kaya naman laking tuwa na lang ng kanyang pamilya nang makita pang buhay itong si LV Vergara dahil 5 taon na nilang hinahanap at hindi makontak. Ito nga ang katunayan na talagang ang iniistriktuhan at hindi pinapakain at hindi inaalagaan si Nanay LV Vergara sa silong ng Pamilya Roots na tila pinapatrabaho nila at binubugbog pa di umano itong si Nanay LV Vergara ngunit hindi pa pinapakain. Kaya naman ang dapat dito talaga ay sa kangkungan na lang sila pulutin. Kaya naman banat ng maraming netizen na wag itong pakawalan ni Senador Raffy Tulfo at talagang ang batas ang manaig dito. Hindi na naman mababayaran ang mga judges. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. hindi ko po sinumbong yung senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yung sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi ko na natin? rin Kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay law, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala pong Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LV. Ma'am LV, Sasagutin mo pa yun, ha? Ma'am Sorry, LV, Sir Tulfo. sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako. Doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladala mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we might go. Pakibukas yung mic. yun naman po sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay yun po sir. There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo
ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo. Hindi Walang, po, hindi po, walang hiya mo. sir, excuse po sir, hindi ko po sinurrender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Kaya po, Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LB sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay, Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo a reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? Alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am LB, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakaalis po sa kanilang tindahan. Yung Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? wala naman pong naging reaksyon si Nanay LB. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Posible naman yan. Kaya nga siya lumayas tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? May tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Hindi, kilala mo. Kilalo po. Kilalang tao yun doon. Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang LB ron, bulag na siya ang dalawang mata. Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanod, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging po sa Nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambahay mo, nandito.
Nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. So Kapitan, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita po. Hindi niyo Kilala makikita? po ako. Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo. Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition, malaki ba, mabalik? yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yung itsura ng kapitan na nakita mo no, kahit Yung- isang mata ka, Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. kad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Tabangan. Medyo paano ka? Ano ba height mo, LP? Mababa ka, kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. O Opo. nakaupo ka. 5 po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala na total vision. Yeah, Totally. the doctor can attest. So hindi mo, ilang taon mo na, kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako ng 2021. 2021? 2020 o 2021? 2021. 21 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Tumakas ka kasi ayaw mo na dun sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi yung nasa lubungan ko po, yung nagtitinda po ng lumi doon, si Kagawad po yon. Hindi ko lang po kilala ang lalaki, Kagawad po doon. Pumunta ka sa Barangay Hall para anong gawin? Magreklamo? Opo, Isumbong? sabi po nung Kagawad doon, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka. Opo, sabi ihatid daw po ako sa sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka. Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako Hindi sa... mo na nakausap si Kapitan. Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman. Opo, Siya yung Kapitan. opo. Ano masasabi mo kay Kapitan? Nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? Wala po. Ayun, sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis. Basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt, Hindi po. hindi ka pinaghilamos, Po. plangganang maliit, wala. Wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Tinawagan mo raw. Hindi po, wala po akong pangyayaring tumawag po na Paano nalaman ni Mr. Ruiz na nandun si Aling LV sa Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa Barangay Hall? Pwede naman siya ibang pinuntahan. Sinusundan na daw po yan ng amo niya. Kaya Kasi ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. hindi ko po yung tinawagan, Miss Senator. Kahit Hindi nga, di ba, logic lang to, logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, o bus, doon pupunta. Doon dapat unang pinuntahan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Ang pinamimigay, sabi ni Mary Torres, parang si kamatayan na yung itsura, kawit ang kulang. Sabi ni Paul Rebales, exactly, kulang na lang yung kalawit sa likod eh. Do you think natutuwa ang taong bayan sa inyo?
Di ba? Hindi natutuwa ang taong bayan sa inyo mga Janayupa kayo dahil lahat kayo na tumatanggap o nagkakamkam ng pera ng bayan, mga salot kayo sa bayan. Sama pa si Lisa Smugs. Yan ang promotor ng lahat. Promotor ng kasinungalingan. Actually, nakita niyo to, mga palangga. Ipakita na natin to. Ayan, ang fake news. Fake news, nakita niyo? Fake news, isa pa yung hitad na yan. Siyempre, dapat kasali yan lagi. Siya ang bida sa lahat. Nakita niyo? Recently, mga kababayan, nagkaroon ng budget hearing, I think yesterday, dyan sa Pilipinas, kung saan humarap ang taga-presidential communications. Actually, hindi ko pa napanood ang entire budget hearing. Pero may particular lang doon ng mapalangga na nangihingi ang presidential communications ng 19 million pesos para daw to labanan ang misinformation, disinformation, fight against misinformation and disinformation or fake news. Sino ngayon ang labanan nila? Di sarili nila. Ayan, nanghingi sila ng 19 million. Okay, sa Congress. Yan, ang itsura niyang totoo. Bababa siya ng bus dyan sa Love for All niya. Love for Polvoron, Love for Polvoron. Kaya mo, hindi mo na ako may gawa niyan. Butod gihapon, The point here, mga palangga ko, guilty ang presidential communications kasi hindi sila nandiyadyaan para i-educate ang mga kabataan for what? To discern, diba? To check kung ano ang right and wrong o sinungaling or fake information. They're there. Imagine mo, nangingi sila ng budget sa Congress, 19 million for what? To suppress you and me. 19 million dapat ang may hawak na ng educational chuchu na yan, nasa Department of Education na tayo, may CHED tayo, may DepEd tayo, di ba? Doon na nakatutok. Bakit hawakan itong pasimuno ng fake news? Itong PCO na to, Presidential Communication, sa basbas ni Lisa Smugs. Ito palang fake news na eh. Tangay na nila, fake news na yan palang na. Disinformation yan. Sasabihin mo kasi payat mo si Kardashian, yung pala, Ike, wala na si Ike. Lozada, sorry. Pasensya na po kayo. Ayan. Fake news yan. Tapos yung part na napanood ko, tinatanong doon yung Bukangkang, si Emerald Bukangkang, mainis yung isang kongresista, I forget his name, hindi ko pa kasi napanood, para binigay na sa akin yung konting clip, pero naalala ko lang bigla, na tinanong na si Kuting daw ay walang, ang tanong ng kongresistang ito, sabi kay Bukangkang o sa PCO, na ito po, may post sa social media na sinasabi dito na si Kuting ng Norte, si Bongbong ay walang natatanggap na kahit anong sweldo sa gobyerno, kahit anong piso o anong benepisyo. Ngayon, ang tanong ng Kongres, tama po ba ito? Yes or no? Is it fake news or not? The question was answerable by yes or no. Ang tanong, ang daming pasikot-sikot. We're there to fight the chuchu-chuchu. That's why we're here. Sabi ni Bukangkang, we have to protect the disinformation, misinformation. Sabi niya, parang yung content ng kanyang sagot, yung fight nila ay para i-educate ang mga bata, makikipag-partner pa daw sila sa mga private sectors and also sa friends nila. Sa friends nila. So, mga friends nyo, babayaran nyo. Out of that 19 million, actually, payat yan. Di ba? So, itong gobyernong ito, pasimuno. Kaya, once na nagpasimuno sila ng ka-fake news sa lahat yan, wala ka ng tiwala. Dahil lahat na sinasabi nyo sa inyo, fake. Butod-butod ang iniinday, punong-puno ng Smugs money. Yan, nilunok niya lahat ng bribe galing sa Okada, Manila. Di ba? Alvina P. Mek. The kind of government in the Philippines are anchored on perpetual lies, corruption, and greed for power, money, and their President Bobo. President, yes. Marcos Noche, yes. Totoo yan. Sabi ni Jose Malvar. Hindi naman nakakahiya kapag malaki ang tiyan. Suot ka lang ng t-shirt or girdle, sabi ni Liz. Sabi nga na, ang beauty naman, wala naman sa payat ka or sexy ka or wala naman talaga ang beauty sa ganon. Diba? Tsaka, hindi naman siya 16 anyos na hanapan natin siya maging sexy siya. Paano siya maging sexy? Laklakera siya ng polboronic.
at dry martini at kung ano-ano pa mga alak sinasalaksak sa katawan niya. Ang problema lang kasi, they're fighting against misinformation daw. I-educate daw nila yung mga tao, lalo yung mga seniors and mga bata. Yun ang tina-target nila. Pero yung sarili nila na promoter of this purveyor of lies, i-educate nila. Yan, kasama si Gwen Garcia, si Mumu, kasama yang si Gonzales na yan. Purveyor of lies. Babaliktarin mo yung kaso against sa cyclist. Tapos si Mumu Garcia, di ba? Nagburatatatat kaagad. Sino bang kalaban nila? Ang kalaban ni Garcia ay isang tao lamang. O yung ilang tao na nagkaroon ng failure dun sa, yun na nga, microphone na yon. O ilan ang kalaban nitong si Wilfredo Garcia? Isang tao lang. Pero ito ay nagre-representa na ang isang kalaban nila at kalaban ni Gwen Garcia ay nagpapakita ng pagiging abusado ng gobyernong ito. Nasabi ko nga, what if kung walang naka-video? How much more ang ginagawa ni Momo Garcia at itong si Police Calvo? At how much more ang ginagawa ni Lisa Smugs kung walang mga puting ahas na nagsasabi sa atin sa pagtatanim ng kaso? Alam nyo, I will tell you something. May nakarating sa akin, na galit si Lisa Smugs nung sinabi ko sa inyo, kasi nakamonitor sila dito na pinatatamnan niya ng kaso ang mga doktor sa DOH, doktor na napaharang-harang sa kanilang intent para nakawin ang pondo na 300 billion this coming 2024 and now the budget for 2023. Di ba sinabi ko sa inyo, nasabi ni Liza, kapag wala kayong makita na kaso sa mga taong ito, sa mga doktor, sa DOH, particular we're talking DOH, yung tungkol sa Dengvaxia, ang tinatarget nila hindi yung puno ng kaso, yung may pasimuno, yung mga nasa babang doctors na may during that time, you know, they're part of it. We don't know actually kung ano talaga yung participation nila doon sa case na yon. But again, yung pronouncement ni Liza Smugs na tignan ang mga doktor na ito, silipin, kung walang kaso, tamnan, and I will do the rest. See? Kung kayang magbaliktad ng pulis sa siklista at kayang magsinungaling ni Garcia, di ba na without proper investigation, bakit nagkaroon ng technical glitch, but out of her emotion, sigaan siya ba sa Cebu? Ganun-ganun pa siya, ganun-ganun pa siya ng ano, parang akala mo, gumaganon-ganon pa siya doon, akala mo siga-siga. Hindi na gumagalaw yung mukha mo, baka pag nakita tayo, magbiyak-biyak yan, parang ano, yellow, di ba? Pag inom yung yellow, nagkakrak-krak ng bonggang-bongga. Di ba? Abuso. Abusive of power. Itong gobyernong ito dapat nang mawakasan ng kanilang kasinungalingan. Sabi ko nga, ang pagtatanim lang ng kaso ni Tuning at ni Lisa sa akin ay isang malinaw na pang-aabuso sa batas. Alam nila, alam ni Lisa mismo na andito ako sa Amerika dahil alam na alam niya yan, 2015. Alam niyo ng lahat yan, mga palangga. Tinamnan ka pa rin ng kaso. Ako at, well, you know, fake nga. Hindi ko pa alam kasi hindi ko naman nakita yung warrant of arrest na sinasabi nila at hindi ko naman nakita yung subpoena na yan. Wala naman dumating kasi nga hindi naman darating talaga sa akin yan kasi nasa Amerika ako. So, nag-invento sila. So, nakita nyo kung gaano ka-power tripper, abusive ang gobyernong ito. Not only that, mismo yung mga polis na tiwali. We have a lot of friends, the police na maginoo pero bastos. Marami tayong mga polis na kakilala, kaibigan, na hindi ganito ka evil. So, nakita nyo mga kababayan? My God! Orange na ang bagong kulay natin ngayon. Kulay Marna. Life simple choice. Yes, orange ba? Oh, today lang. Ang hatol natin sa Kalapalangga. Ngayong araw na to, hinahatulan natin ang pulis na kalbo na si Wilfredo Gonzales. Hinahatulan natin ang gobernador, aka Momo Garcia, Lisa Smugs Kuting, panghabang buhay na pagkutya sa kanilang mga kasinungalingan dito sa Republika ng Maharlika or Republic of Maharlikans. Lagi silang nilitisin ni Judge Maharlika.
Diba? Kaya sila nagalit na galit. Imagine mo, tatamnan ni Lisa ng kaso ang mga doktor at nagagalit siya. Man daw nakarating sa akin, nagagalit siya lalo. Talagang pinag-iinitan to mga doktor na to. Sir, mga ma'am, we will support you, mga doktor. Susuportahan kayo ng taong bayan, tumapang lang kayo, lumaban kayo, lalabanan natin ang kasinungalingan nila. Ang sabi pa nila Palangga, parang sinabi daw ni Smugs at ng mga, mga tiwali sa DOH, kay Maharlika daw, parang ang ganyan, kay Maharlika kayo nagpa-blatter, lalo namin kayo bibigyan ng burden. Imagine nagpa-blatter sa akin. Ako na ngayon ang pulis, ako pa ang judge. Ako pa ang fair lady, taga-timbang. See, kaya ganito po, kaya you stick with Lola, with Fair Lady Maharlika. Kasi yung impact, nanonood sila, araw-araw pinapanood tayo, nababasa nila yung comment. Yun yung, natin, yung impact natin. Nagagalit na naman si Smugs. Nakarating na naman daw sa akin, natatamnan nila ng kaso ang mga doktor. Hindi lang ang mga doktor ang tatamnan nila. Marami ba dyan sa sangay ng gobyerno na kapag nagsumbong kay Lisa, ang mga kiss-ass, sige, hanapan nyo ng kaso or tamnan ninyo at ako na bahala. See? Mismo ang first ahas ng gobyerno, inuutosang tamnan ng kaso ang isang worker na nandiyadyaan sila, nag-aral yung mga yan. Di ba? May mga pamilya, may mga anak. Tatamnan mo lang ng kaso, babaliktarin mo lang ang kaso katulad ng ginawa ng pulis at katulad ni Garcia na nagsiga-sigaan. Ito po ang larawan ngayon. Kaya speak up. Keep going, mga Palangga. Dahil galit na galit sila sa akin ngayon. Kulang na lang talagang gagatin nila ako ng bonggang-bongga. Alam ko, nakakarating sa akin. Kaya nga, tinamnan ako ng kaso para what? Para pag tumungtong ako sa Pilipinas, papagurgor nila ako katulad ni Percy Lapid. But they're not gonna win. Dahil nandiyadyaan kayo. Ngayon, alam na ng buong mundo, buong Pilipinas, na may Pilipino nakakaintindi sa akin. Even nga mga English speaking, na may mga asawang Pilipino. You know? Supporter natin yan. Sila. Napakasinungaling, napaka-abuso ng gobyernong ito. By the way, maisingit ko lang, may nag-comment dyan kanina. I think sa message, sila Zoro yata, sila Sir Zoro, sila Liz Maharlikan, solid Maharlikan ako. Parang ipinagtanggol pa ni Tuning Taberna na sinungaling na hindi naman daw nangako si Kuting ng 20 pesos kilo na bigas. 20 pesos per kilo na bigas. Ang kapal ng mukha ng Jutang Ginemes, nakatanggap ka lang ng milyon-milyon galing kay Lisa at galing sa Kabanang Bayan kahit in broad daylight, maliwanag pa sa sikat ng araw na nangako si Kuting na gagawin niyang 20 pesos ang bigas. Ganito ko mag-twist. Dahil kisa si Tuning hindi daw nangako si Kuting. I-flood nyo nga ng comment Palangga ng yawa na yan. Asan daw? Sino daw bang nangako? Kung di ba naman kunong, di ba Sir Zoro? Imagine mo, harap-harapan na gagawin nilang 20 pesos ang kilo na bigas. Yung pala yung 1/3 per kilo. Not 1/3 per kilo. 1/3. Okay? 1/3 of a kilo. Bagong Lipunan, pangarap daw at hindi pangako. Sabi ni Bagong Lipunan. Ni Roy, pangarap lang daw. Pangarap ko ay pangarap nyo. Yung pala, ang pangarap nila ay mag-smugs at mag-export ng pulburon. At lalong pahirapin kayo. Kung di ba naman buang to si Taberna? Yan ba ang tinuro sa inyo ng iyong relihiyon? Ang magsinungaling, ang magkitang-kita na ang ebidensya. Ito ba ang turo sa inyo ng iyong mga kapatid? Para linlangin ang taong bayan, para gumawa ng mga peking address. Di ba? Sabi ko, sindikato to eh. Abangan nyo yung ating part 2 about it. Mawiwindang kayo ng bonggang-bongga. At abangan nyo rin, tutok lang kayo sa channel na to, expose natin kay Martin Tambaloslos sa Okada, Manila dispute na siya ay may tinanggap na bribe at talagang pinlano niya na makuha niya ang ownership actually ng Okada. Maging siya ay maging local partner. Baka I have to read kasi ang dami kong na-research sa kanya na talagang tinatrabaho niya na pala. Kaya medyo madugo yun. We have to understand. So para ma-deliver natin ng bonggang-bongga sa inyo. But this time, we're not gonna stop Palangga. Dilubyo na ang nangyayari sa Pilipinas. Evil. Sabi ko nga, ang laban na ito, mga Palangga, this is not my laban at all. Sabi ko Palangga, kasi nandito na ako eh.
Kayo ang pinaglalaban ko kasi pag patuloy, wala nang boses sa Pilipino. Walang boses because ang mainstream media, majority, tahimik na. Na binibigyan ni Lisa Smugs at ni amoy kulob na si Cheloy ng payola. Well mga kaibigan, dagdag pa ng maraming netizen na pati ang itong pulis na ito at kapitan na sangkot sa kaso ni Nanay Alvi Vergara ay dapat imbestigahan at kung nagkaroon talaga ng foul play ay dapat din silang makulong na naaayon sa batas kung anuman talaga ang kanilang ginawa. Dito natin makikita na unang-unang tumakbo itong si Nanay Alvi Vergara sa barangay hall para makahingi ng tulong. Ngunit talagang sakit sa ulo ang binigay dahil binalik sa amo at mas lalong pinagmalupitan nga ito. Kaya naman dapat managot din itong kapitan na ito dahil hindi niya alam ang ginawa niya or talagang may nangyari na suhulan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.